Magandang hapon sa lahat ng mga viewers. Ngayon po alas 2:25. May tumawag sa akin na kaibigan kong Chinese. Si bukas daw meron kaming viewing sa property. Ang naisip ko, kasi hindi ko pa po alam yung property na yon, ngayon palang araw na to, uunahan ko na, puntahan ko na, i-accular ko na para bukas sa ganitong time din uli kami na papunta. Hindi na po ako tawag dito, hindi na po ako ang problema, kasi tawag dito si bukas para madali na yung takbo namin. Kaya ito ngayon, pupunta na po kami. Punta na ako. Hindi ko alam kung tutuloy sila dun sa part ng Muñoz sa may Ford na displayan ng sasakyan. Kaya ngayon ito, pupunta na ako. Nakbo na pa ako ngayon. Stop na kasi, kaya saka sa makapanood ng video to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel po natin. Tapos doon din po sa Santa Fe Cebu Vlog Official. Yes. Dapat tayo sa C3. C3. Ito yung papuntang Ilix, yun. Papuntang Ilix yan, Mindanao. Itong area na itong pupuntahan natin, papunta po to ng Bonifacio Edsa. Dito na lang po ang daan para tuloy-tuloy na. Pagbablog ng ganito ano na rin ito, parang para makikita mo yung mga ginagawang project ng gobyerno sa daan. Nadadaanan nga naman talaga, makikita talaga.
na ako, tapos pupuntang Balintawak. Bonifacio to Balintawak ng daan ko para kasi may ginagawa rin doon na ano eh. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakadaan dyan ngayon eh. Madadaanan ngayon ang vlog natin para doon sa makapanood alam din na talagang may ginagawa talaga sa mga may ginagawa, may mga project talagang ginagawa yung gobyerno. Laking bagay din yun para updated yung mga tao. Kaya doon po sa mga makapanood sa video, huwag na rin po kalimutan mag-subscribe at pa-share na rin para update po tayo sa lahat ng video na i-upload natin. Sa linggo hindi siya pumunta doon sa tindahan at mabigyan ng ham para mayroon siyang pang-ulam sa bahay niya. Yung pangako kong sasakyan sa kanya hindi pa nangyari, pero mangyayari yan. Gagawin at gagawin yan. Hindi po pwede na hindi gagawin yan. Mahirap. Kailangan pagka sinabing talagang gagawin, yun ang tama. Kasi hindi yun masarap lang sa kalooban pag nakapagbigay ka, pero mas lalong magang sa kalooban doon sa nakatanggap. Kasi tinanggap nila eh. Hello? Hello? Ah. Bro, Ay. tinawagan sa IBC, darating daw sa Merkulis, maga. Mga anong oras? Tumaga daw. Kasi hindi na ako pumunta doon kasi pamangkin lang eh. Ayoko. Wala rin kwenta yun. Oo. Eh, Magkaibaan lang yan. mahirap yan. Mahirap ang ipag-usap sa kasi Sabi ko, hindi pwede patulan niya pamangkin. mahirap yan. May-ari. Yung nandito sa Xerox ko, yung may-ari mismo. Ayong yun doon sa pinag-uusapan natin, yung pinuntahan natin. Ano nang balita? Wala pa rin mga papel? Pag may iwan daw sa depande na, ako, makapunta ka doon, nakalagay, papel, nakuha na ng bangko, patay. Nakasangla pala sa bangko yon? Hindi, nakapak na. Mayroon pang grace period yan. Mayroon. May grace period pa yan. Pwede pa yan. Pwede pa makuha ng may-ari yan. Agapan nyo yung may-ari. Kaya pupunta ako mamaya eh. Dapat maagapan nyo yan. Ganun din yung mangyayari dyan eh. Pupunta ako mamaya, tatawagan ko sa iyo ha. Sige. Sige, salamat. Okay, thank you boy. Maga daw doon, Merkulis. Sige. Ano mo ako? Anong oras sa maaga? Kasi nag-antay. Hapon. Sabi ko, pasisya na kayo siya eh. Busy rin eh. Wala eh. Busy. Wala tayong magagawa dyan. Sige. Okay, salamat. Thank you. Bye.
yan. Muna pala sa kabila. Muna na tayo. Muna tayo dun. Para lalabas din dito. Hirap. Dali. Balik. Okay. Para tayo sa Balintawak Market. Pag malakas yung tiyanggi namin, kahit madaling araw minsan, andi dito kami ng misis ko, pati mga anak ko, minsan pamangkin ko. Namimili kami ng milon kasi lalo na pagka ang tiyanggi namin ay nasa Senado saka Supreme Court, kailangan nakaprepare talaga, gawa ng napakaraming tao. Tayo sa area ng Balintawak. Pasa tayo sa apart ng Cloverleaf Market. Sa dito sa area ng Balintawak, wala bang pwede naman siguro sana yan, upain nila sa ilalim yan para lagyan ng iwaton, para pababa yung bus sa ilalim, ahahon na sa kabila sa inyo para magkaroon ng iwaton. Gagawa ng U-turn, iaangat doon sa ng LRT, doon sa taas na daan, walang disturbo, U-turn talaga, kagaya ng nasa C5, may gano'n C5 Ford, dito Ford. Sir, tanong ko lang sir, kasi sir, meron kasing ibinato sa akin property, binibinta daw kasi ito eh.
Ito oh. Andun yan. Ayan ba yan? Ano kayo? Makita niyo yung inahawan. Ah, meron maliwanag dyan? Ah, thank you, thank you, thank you. Ah, City Hub. Ah. Ayun po, dito na po tayo sa area ng property. Ito po yung property na yung maluwag na to. Na ano, ito po yung binibintang lote. Ngayon po, ngayon po, andito na po ako sa area ng binibintang lote. Ayan po yung binibintang lote, yan. Ito area na to. Ngayon po, hindi na ako mamroblema bukas kung sakali tumakbo man kami. Kasi ang alam ko, pagka tumakbo kami, ang dami kasing, minsan 6 kami yung pronjoner, 6 na sasakyan yung pronjoner, ako lang ang kotse. Kaya inunahan ko na po ngayon para pag bukas tumawag sila sa akin, hindi na ako kabado kasi ibinato lang kasi to sa akin through Viber. Kaya pinuntahan ko na ngayon para totally makikita ko. Okay, maganda pala, dating bodega pala ito. Sige po, hanggang dito lang muna tayo. Ito po, iba-vlog ko na rin yung pinuntahan ko ngayon. Ito po yung driveway na to. Sakali matuloy na bibilhin ito, pagka ako inuutosan, baga itong tuwa ko pag inuutosan ako nila, kahit walang bayad-bayad yan, basta ang mahalaga may tiwala sila sa akin. Kasi ang pinag-iingatan ko lang dito sa lahat ng utos ng mga friend kong Chinese, yung tiwala. Ito po yung boss, ito po yung area para kung sakali bukas matuloy tayo tumakbo. Ito po yun, hindi na tayo po mamroblema. Ito po, malawag po sa loob, pwede po tayo magmaniobra. Ito po yung pinaka-driveway niya. Maganda po. Ito po yung building. Yan, makikita po natin. Yung ano po, doon din po sa kabila yung malaking area na 5,933 na binibinta. Kaya maaari boss, pwede na rin natin siguro titingnan yun kung sakali. Yun. Bukas isang takbo na lang po tayo boss, bukas. May awa ang Diyos. Sige boss, salamat. Tineneng, alis na tayo sa site na to. Bukas ay babalikan natin to. Kaya lang, coding ako. Hindi ako pwede bukas magdala ng sasakyan. Kaya makikisakay ako sa pronjoner nila. Dito na. Wala yung tinatawag na Port Balintawak. Maluwag din Port Balintawak. Tapos yung kasunod, property dito. Sunod
na property dito sa may Shell. Shell dito ang may isang property na binibenta din. Ito itong ano na to. Dito yan, area na yan, gilid na yan, katabi ng floor, ano ba to, itong floor center pala yan, floor center kasama, floor center. Sama yung floor center, ganun. Dito na tayo. Dito na ako liligo. Yes. Nining. Muñoz Market. Dito tayo sa Muñoz Market area. Talagang mamasyal tayo dito. Mamasyal. Ikot-ikot dito. Nining. Tinining. So sana pag tinayuan ng building yun, sana makakuha sa amin, ibibigay kung ang kahit supplier na lang ng mga bakal, o kaya sa amin ibigay yung construction. Tatawagan ko si mamaya. Okay yan, pasok yan eh. Pasok yan. Ang gagawin ano. Sana kukunin ni Boss Eric yan. 60 plus lang per square meter. Nasa sentro pa. 60 plus lang. Ay. Ha! Nagkarga na ko kahapon ng gas sa clean fuel. Bumaba na naman yung gas ko. Kailangan linggo full tank yan para maraming biyahe. Tawagan ko yung hinahanap ko sa kasal. Mabait din yun eh. Kaya kailangan magkaroon siya ng ham. Mabigyan siya ng ham. Parating siya doon sa
sa kanila. Paglabas ng truck. Kuha sana ng biyahe sa Lazada, pwede akong maglabas ng truck. Kahit forward, pwede na ako. Kuha lang ng driver na matino. Dito pala yung pwede ka magpalagay ng mga ano, mag-customize mo yung mga upuan. Kano kaya yung ano dyan? Ayos yung mga upuan. Palider. Dito pala talaga yung inaayos yung mga loob, pinapaganda. Yata papaganda, papalitan to dito. Matuluyan, mapagkabayaran yan.
tayo. Hello? Magkano nga? Bale, ilang milyon nga yan? 130. 130. Di bale kasi ang sukat dito 1,896 96. kasi babato ko rin doon sa akin na Ma'am Lily. Bali 3 buyer ang pagbabatuan ko nito. Pero bukas sigurado may kasama kong buyer, siguro 3 sila. Pakita ko yan. Ah, Oo. sige. Kasi ang ano ko siyempre ang inano ko talaga naman ang traffic ng ano stoplight. Ito na naman, stop na naman dito. Talagang dikdikan talaga yung ano, kung nag-stop marami haba ng ano, layo-layo ng stoplight ng ano, stoplight, pero dito pa lang hinto na. La 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 la. Lasing ano na to, bibinta ng turong, kasama na rin yung advertise ng ano po, naanak lang kita, papatukan kita. Nakarating na yung order ko bukas na mga budget. Masil ko na yun. Ka-traffic talaga naman. Ay, ka-traffic. Sana itong transaksyon ko ng malaki, 2 bilyones yan, matuloy na sana yun, para matuloy lang yan, okay na yung kabuhayan ko. Na 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 na. Ay, ka-traffic talaga naman, oh.
magwakas itong pag-ibig. Lukas may wala ka na sa aking isip. Ho 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 ho. Hindi pwede Hindi pwede makapag-live dito. Bali, maglulod na rin ako para pwede mag-live sa sasakyan. Live sa sasakyan. Full charge din. Dito pa sa akin, full charge yung sasakyan ko. Full charge yung cellphone ko. Kaya dalawa. Parang magpadala ko ng ano. Bali 8,000 ang papadala ko pala sa mga 25,000 yung gagastusin ko pa doon sa parating yung budget, tapos padala doon sa tulong doon sa Bisaya, tapos ano pa ba yun? Yun lang naisip ko, mga 40 mil ata, mga 40 mil lahat. Bago ano, kumita lang ako ng 500,000. Saya ako doon. Kalahating milyon na kikitain. Hindi na masama yun. Kalahating milyon na kikitain, hindi na masama. 3.9 million 3 weeks 3.9 million 3.9 by 3 the 1.3 weeks. Dalawa kami gusto nyo sa gitna. Sa gitna. Kung 50-50. Tapos divide na.
600,000. 650,000. Ow! 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 Shit! Talaga naman. Ito matindi. Sagad na ata ito hanggang pera. Nagawa ng parkingan nitong kalsada na to. Talaga naman. Lalaki niya, no? Tingin itong sasakyan na to. Sarkol pa ng karga nito. Ang taas pa ng ban, oh. Talagang dinugtungan talaga. Ano ba naman itong biyahe na to? Kabagal ng takbo. Sagad na sagad yung traffic. Mariano Kaingo. Ganda nito. Saan man? Dito in Korea. Chakman. Chakman. Nining. Siya. Ayun. Nag-gudin sa dulo. Huwag mo nang ipitin yan. Papasokin mo na yan. Inipit pa kasi. Papasokin natin yung ano na yan, yung Frontier ba yan? Natin ipitin yan kasi tutok mo na yan dong para makapasok ka. Papapasokin kita dyan sa gitna. Hindi ko na nga dinot-dot yan eh, para makapasok ka eh. Lamig. Luma na to pero malamig pa rin. Pasok na, yan, sige. Good, sige, pasok mo. Pasok mo. Ah. Okay, good. Pasok mo yan. Sa akin, di ba? Ganun lang yan dong. Hindi natin ito nabili yung kalsada. Kaya kailangan ganun. Muna kay Ron. Yes, tinineng. Time check 3:38. Talagang pasok na pasok sa Ponso yan ah. 3:38. Traffic man talaga ang traffic oh. May kaguna yung stoplight, di pa umuusad oh. Wala talaga. Maganda buhol-buhol na sa gitna. Walang ba dito pa lang sa area ito ng ano ng
Bakit? Pag naaayari na tong ano sa taas, malamang maluwag na rin yan kasi magsiakyatan yung mga ano doon sa taas. Yung gusto lang mag ano ng buno ng traffic yun nandito. Bakit 2021 ba? Tapos na siguro talaga to lahat-lahat eh. For operation na to. Hindi man maging full operation. Kami operate na ito kasi konti na lang ito dito sa may Bonifacio, patapos na rin eh. Sa C3 yung ginawang connecting access road ng ano Inlex. Tapos na yun, dadaanan, mayroon pa dinudugtong sila doon sa kabila. Puntang Divisoria na ata yan, hindi maluwag na yun. Hindi na mag-build up yung ano. Galing talaga ng ano na yan, paggawa. Nang tayo'y unang magkatagpo, tinanong ko ang pangalan mo, tumbok agad itong aking puso. Uy. Okay, punta natin bukas sama buyer. Okay, sarap naman. Kasama na yung buyer bukas. Kasahan mo. Gaang ng kalooban, nakakatuwa ng malaking tuwa itong mga kaibigan kong Chinese. Talagang di ko kayang litrahan kung ano ang pagkikitungo nila sa akin. Napakaganda talaga, galing. Kasi kahit gabi na, pagka tumawag ako, talaga magkandara pa sila sa sagot sa akin. Kasi unang-una, alam naman nila, hindi naman ako masamang tao. Basta ganun. Pati yung tita niya, tito, talagang okay talaga. Laking salamat talaga sa Diyos na binigyan ako ng mga kaibigan. Hindi ko naman inano yung natutulungan ako, pero sila mismong nagbigay sa akin ng ano, galing talaga sa kanila. Sagot ang sabi sa akin, tuloy lang hanap buhay, tuloy lang tiyaga, tutulungan kita. Kaya maraming salamat talaga sa mga kaibigan kong yan. Kaya ko lang banggitin, boss, pag napanood nito mga vlog ko na to, salamat po sa inyo. Talagang hindi po matapos-tapos ang pasalamat ko talaga sa inyo, boss. Ano eh, pero bagamat ganun ang kabaitan nyo, pagdating doon sa mga tao na mga nakukuha yung kung mayroon man, mga ilan tao lang, hindi lang sa daliri. Saka ulitin ko rin doon sa yung karpintero ni boss na itinanong mo sa akin yan, kumusta yung mga tao. Talagang kakaiba talaga yan. Kung muna yan, boss, nakita ko naman, mabait sila. Kung yan, boss, bitawan yan. Kasi pag nagtrabaho, hindi mo sila, boss, makakausap. Hindi, naninigarilyo sila, yung isa. Pero hindi naninigarilyo habang nagtrabaho. Talagang mahal na mahal ang trabaho. Yan ang pinakamaganda talaga sa mga trabahante, na mahalin ang trabaho. Hanggat may trabaho, huwag mo munang pasukan ng ibang hindi maganda. Kasi yun ang mga butas na nasisilip sa'yo. Mawawalang gana ang amo mo. Kaya doon sa
Kaya Lex, yung dalawa, mabuhay at saka ano, tuloy nyo lang yan. Minsan magkita-kita tayo dyan sa opisina eh. Kaya minsan gusto ko kayong batiin, nakakaya lang kasi yan sila boss. Pero alam ko naman eh, yung ano, napagkakausap ko kayo. Kaya tuloy nyo lang yung pagmamahal sa trabaho, tuloy ang ligaya. Tsaka yung amo nyo, masasabi kong hindi ka pababayaan. Talagang binigyan kayo ng halaga, kaya tuloy nyo na yan. Kaya galing talaga. Bibihira lang sa mga tao na pagkakatiwalaan. Pero pagka binigyan ka ng tiwala, ang sarap talaga sa pakiramdam. Kaya doon sa ginawa niyo po sa akin, mabuhay pa kayo. Hindi ko po kayang sirain yung mga tiwala nyo. Mula sa iyo hanggang doon sa kina Boss Lito, kina Ma'am, ang galing. Nakakaya lang po kasi minsan papunta ako doon sa ano, opisina nila Ma'am, Ma'am Lily. Pagbaba ko may regalo agad. Damit. Naku, mahal, mga mamahalin yung damit. Pati sa iyo boss, mahal yung damit. Kaya para bang minsan pagka sinabi mong punta opisina, nakakaya kasi boss, wala naman akong gagawin. Wala naman akong gagawin total eh. Tapos yayain mo ko, pasyal tayo, kakain. Ang sarap sa pakiramdam noon boss, pero kaya lang nahihiya talaga ako. Pasensya na po kay boss. Kasi ganun talaga ang ano ko, dala ko sa buhay. Hanggat wala akong ginagawa, hindi mo ako basta-basta ano nang ganun. Kasi mas masarap kasi yung may ginagawa boss eh. Kasi kaysa tanggap ka lang ng tanggap, hindi po pwede yun. Yung iba siguro boss, ganun, talagang gusto lang tanggap ng tanggap. Pero ako boss, masarap yung bibigyan ka ng may ginagawa. Masarap yun boss, kasi nakikita ko yung, kumbaga nasusukat ko rin yung sa sarili ko kung paano ako nagtatrabaho. Yung trabaho ko pinahalagahan nyo. Sarap nun eh, sarap nun. Sarap nun. Tsaka doon boss, sa mga tao mo, mga tamad, tsaga-tsagain mo lang muna mga yan. Kaya minsan pag napagkakausap ko yan hindi man ako direkta nagsalita, pero yung may mga question doon sa binibitawan kong salita sa kanila. Kasi danas akong nangangamuhan. Bata pa lang ako, nangamuhan na ako eh. Kaya nga ako hindi nakapag-aral eh. Kasi nung nagkasalukuyan nag-aaral ako mismo bumibili ng mga gamit ko. Kasi yung magulang ko walang inatupag, kundi nandun naman yung sa kabilang buhay pero ito real talk eh. Ito ang katotohanan eh. Wala siyang pakialam sa amin eh. Kaya nagsisikap akong kahit papaano makapag-aral. Kung bumibili ng libro ko, yung mga yung parang comics na ako nagbabayad noon. Bibili ako notebook, lahat. Plastic bag pa yung binilalagyan ko ng gamit, at saka yung pisnit. Kasi wala pa naman dati yung bag talaga, at hirap kami. Hanggat hindi na talaga nakapagtuloy ako pag-aaral, hirap na. Kaya laking pasalamat ko na doon sa hindi man ako nakapag-aral ng pero iba ang ginawa kong strategy sa buhay. Dinadaan ko sa sipag. Awa ng Diyos, nung tumagal, nandiyan kayo, napansin nyo. Kasi ang layong ko sa buhay, kailangan yung
tama na trabaho talaga. Tama talaga yung kung ano yung pagmamahal ng amo. Dabis na susuklian mo rin ng ng tama rin na trabaho. Hindi yung minahal ka na ng amo mo, isuklian mo ng kasamaan, parang mali ata, mali yun. Kaya ako, naiisip ko, gaya nung dati, marami kayong tanong sa akin kung tsaka hindi ko naman din nakalain na sa tumagal bigyan nyo ako ng tiwala. Sarap talaga boss, sa totoo lang. Mas masarap pa lang, talagang masarap. Walang kasing sarap na pagkain na binigay yung tiwala sa akin. Tsaka yan naman na tiwala na yan gusto kong masasalin yung kung ano man yung alam ko na trabaho na doon niyo ako pinagkatiwalaan. Gusto kong masasalin din sa anak ko na yun din ang gagawin nila na para na matutong magtapat. Kasi kagaya nung minsan na binigyan niyo ako ng pera, ito galing sa bibig ng misis ko to sabi ng misis ko, oo ngayon ang laki ng babayaran ng oo, kaya lang hindi ko yun dinala yung pera kasi may naisip pa akong bagong magagawa ko. Totoo naman, nagagawa ko naman din na yung sa halip na malaking bayarin, napapaliit dahil doon sa naisip kong paraan na sa turo na rin ng attorney na ganito gagawin mo, itanong mo muna. Kaya yung pagtatanong, walang masama talaga. Kailangan lang yung pagtatanong mo ayon doon sa gagawin mo. Kaya nung magawa ko yon, nagiging din yun, basihan ng para sa iba. Kung mayroong ganong sistema uli, makakatulong din, makakatuwang yung sa problema nila. Sa halip na magbabayad ng laki-laki, malaki yun. Hindi ko na lang natanda kung ilan yun, basta malaki yun Parang 96 ba yun? 96,000 ba? 96 ata yun. Parang ganun ata yun, hindi ko natanda yun. Pero ang binayaran nung maayos ng lakarin, nung maayos na, nagbayad tayo ng 28 piso. Kaya magaling, maganda pagka trabaho. Totally may dahilan naman talaga na hindi tayo pwedeng magbayad kasi hindi naman tayo gumasto noon binili lang ng lote, 2 taon na nakatingga, tapos singilin ng ganyang kalaki. Swerte nila. Itong driver na to, si Mr. Singit to, kung nakatagpo ito ng mainit ang ulo ng sinisingitan nito, tatakbo ito ng walang wala sa oras makakita ito ng dulo ng baril, maniwala ka pag hindi nanginig tumbong nito. Wala sa sarili, ang layo niya talagang iniipit niya ako talagang simpo ka lang hindi mainit ang ulo ko. Nagkataon mainit ang ulo at mamadali ako, talagang tatakbo ka talaga, visit ka. Hindi wala akong pupuntahan ngayon. Kaya sige, pasisaan na kita.
na to. Bastos yung driver niyan eh. Wala nang ginawa kundi singit ng singit eh. Sundan natin ba ano? Pagbigyan na natin yan gustong mangumuna. To, super traffic talaga. Traffic talaga. Ayan, naka-isang oras na ako mahigit dito sa C3. Kung alam ko lang, umikot ako doon sa may Laluma. Pala dito sa may part ng gitna, hinto pala talaga. Bakit? Imbudo ata dyan sa dulo, lumita ata dyan. Kaya ganito ang Mariano Kengo. Na 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 ho. Pag hindi pumasa yun sa kinabosing bukas, saka yung sa buyer na dala-dala nila bossing sa friend ni boss, meron pa akong ibang pagbabatuan sa property na yon. Meron pa akong 3 buyer pa. 3 ba yun? Tama ba? 2 pa pala. 2 buyer pa. Sila ni Ma'am Sisid, saka sila ni Ma'am Rose. Yung mga mabait din na tao yun. Yung mga taong binanggit na yan, ang laki na tulong sa akin yan. Bukod yung kinag-boss, talagang kakaiba sila magmahal ng tao. Kaya ako naman bibigay din ng kung alin yung pinakadabis na para sa akin eh, na alam kong mabuti eh. Yun din ang binibigay ko kasi tanggol ko lang naman sa buhay, kaming mag-asawa, yung tiwala. Para sa akin, pera talaga yung tiwala. Malaking tiwala, ang tiwala ng tao talagang pera. Walang silbi yung may pera ka at wala naman tao nagtitiwala sa'yo. Walang kwenta yun. Pero wala kang ang pera, marami nagtitiwala sa'yo. Ay, pera ang kilalabasan noon. Pera. Kasi kagaya ng umpisa namin eh, bagang masalimuot na buhay, talagang hirap sobra. Pero hindi ko naman nakalain totally na makabili kami ng brand new sasakyan. Ang pinanggalingan noon, kaya kami ayan namin nabili yan, dahil sa umpisa sa tiwala talaga. Yung tiwala ng Chinese na dating amo ng misis ko, at saka tiwala nila boss sa akin. Kaya masarap sa pakiramdam. Ang tiwala kasi para sa akin pera talaga eh. Huwag mo lang sirain yung tiwala. Kasi yung iba, kung kailan pinagkatiwalaan, sinisira yung tiwala. Pag nasira mo yung tiwala, hindi na maibabalik yun. 100% yun.
Ako, nahihiya ako sa sarili ko eh. Bakit kamo? Hindi ko naman kano-ano yung itong mga ano na to. Maliit lang ako na tao, sila super yako. Ako masasabi kong mayaman talaga. Kasi nagbabayad kami ng property, malaki. Malaking halaga. Pero nung bigyan nila ako ng tiwala, ang naiisip ko lang, gagawin ko yung mabuti kung alin man yung inuutos sa akin. Pag may trabaho, wala akong pakialam dyan. Minsan iniisip ko, time na, ay trabaho mo na. Kasi pagka wala ka na sa condition sa katawan, tatamarin ka na eh. Kaya sagad-sagad mo na trabaho, pagpahinga mo, sarap kumain. Nung makita nila yon, minsan sasabihin sa akin, matagal pa ba yan matapos? Kailang araw pa ba yan? Tanging sinasagot ko lang kagad, boss, sa makakaya ko boss, gawin namin. Ako nang bahala dito sa mga kasama kong trabaho. Gagawin natin. Tapos mga ilang araw, bubalik niya, ba't wala na palang yung ginagawa? Tapos na boss eh. Doon siya tuwang-tuwa. Kaya talagang yung tiwala nila, ang sarap sa pakiramdam na hindi ko kayang litrahan. Kasi tinuring nila akong hindi iba sa kanila. Minsan nasa opisina, tatawanan kami pag hindi sa busy. Labusin, tatawanan lang kami. Pati kapatid niya isa, nung nakasama ko yung kapatid niya, yung kuya niya, ganun din. Kain, pati asawa niya, ang bait din. Talagang nakakahiya lang, nahihiya lang talaga ako sa sarili ko kasi doon sa kainan, siya pa naglalagay sa akin ng pagkain. Kaya ang sarap sa pakiramdam. Kaya hindi ko kayang masasabi kung hindi talaga kayang litrahan. Tanging ko lang masasabi, salamat sa mga taong ganun. Na sana, doon din sa mga nangangamuhan, sana at saka yung amo, sana magkaroon naman din ng kumbaga maging tapat din doon sa yung mga nangangamuhan. Magtapat lang kayo, magtrabaho kayo ng tuloy-tuloy. Yung intindihin agad yung malaking sahod. Kasi itong mga to, alam ko na nakikita ko na pagka alam nila na talagang sub-sub ka talaga sa trabaho, talagang lalo na kasi ako hindi ko masasabi na kaibigan, mas mahigit pa sa kaibigan kasi hindi ko rin masasabi, basta lalo na sa pagkain, pag upo pa lang, dito ka, tabi tayo, tapos sabay buhat ng ito, ang laki ng binabayaran pagka kumain kami. Kaya sabihin na iba ko report, ay hindi ko maniwala doon. Maniwala ron. Talagang kung alam niyo yung Uno restaurant, subukan niyo pumasok. May hilo kayo sa presyo. Pero dyan ako pinapakain nila busing. Minsan pag umaalis kami, minsan sasabihin susunduin ka na lang. Huwag mo nang dalhin sa sakyan mo. Kaya minsan naisip ko, ba't sinusundo ko nila boss? Tapos ako nakaupo lang. Sila nagmamaniho. Pati sila busing, sila buslito, ganun din. Kaya yung mga bagay na yon, utang na loob ko sa kanila yon. Saka yung sinabihan ako ni boss, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, yaman ka rin. Hindi man totally ako pero tumanggap talaga ako ng kumbaga higit sa inaasahan ko. Ganun na lang ang term, higit sa inaasahan ko. Gaya bukas, ayan, maraming message sa akin sa Viber, kasi madalas sa Viber kami nag-uusap. Alis na kami bukas, sama na yung friend niya na bibili ng lote. Pag natuloy yun, expected ko na ganyan sa kalahati ang kikitain ko. Kung isang nagtatrabaho lang na arawan, kasi yun, pagka
kumita ko noon, matik na yun, na may ipon ko yun eh. Hindi kaya makapag-ipon yung isang ordinary nagtatrabaho. Ito lang. Maliban na kung meron ka bang ibang ginagawa na kumikita. Kaya ang pinaka ano, ang kung isipin mo, yung pinanggalingan noon, yung tiwala talaga. Tiwala talaga. Kaya ako naman eh, pagdating sa trabaho eh, may tao sa wala akong pakialam dyan, basta ako magtatrabaho. Kung alin yung inuto sa akin, yun ang dapat magagawa talaga. At hindi lang gawa na basta gawa na may pag-iingat na masisiyahan yung tao. Ganun. Saka talagang yung tiwala, the best yun, na pag hinawakan mo yun, kung ngayon eh maliit ka lang, bukas makalawa, lalaki ka rin. Gaganda din yun. Ang ibig sabihin ko, yung mga maiba yung tingin ng tao sa'yo. Kaya ganun. Sarap talaga yun eh, masarap sa pakiramdam yun. Kung meron man sigurong hindi okay na amo, kaunti-kaunti lang siguro yun. Kasi kami, nagtsatsangi kami ng misis ko. Marami akong alam na totally sila may pera. Nakikita nila yung tao masipag na talaga nagtsatsangi, andyan pa rin. Nakikita yung mga anak, ayun, pinaaral nila. Kinuha nila, wag ako nang bahala magpaaral dyan. Ibig sabihin, yung mga ganon, yung mga tao na yun, kung mag-iisip tayo, hindi sila tumitingin doon sa kung ano ka, mayroon ka. Ang mahalaga, yung makikita nila na nagsusumikap ka talaga. Pag hindi ka naman talaga maangat, doon sila mag-isip ng aksyon. O, di ba maganda, di ba? At least nakita nila na gusto mo magsikap o ano talaga. Hindi yung pagsisikap mo eh doon sa baso. Sino naman kayang magaling na tutulong sa'yo? Na wala ka ng pakialam sa anak mo. Tapos eh mahal na mahal mo yung baso. Walang tutulong sa'yo ng gano'n pagka gano'n. No. Walang mag-aabot sa'yo ng tulong pagka gano'n ang nasa isip mo. Pero kung iniisip mo na talagang gagawa ka ng paraan para mapapabuti, pag nakita ng mga tao ay hirap talaga to, gusto talaga ng ano, na gumandang buhay nito, kailangan nating abutin to, may posibilidad na mababago yun. Hindi lang doon sa yun at yun lang na ano, pamamaraan. Saka malaking bagay yung tiwala ng tao maibigay sa isang tao. Pero pag ang tiwala ay sinira, wala na. Sino pa ba magtiwala sa'yo kung sinira mo na yung tiwala ng tao? Kaya pati nga gamit sa cellphone ko eh. Dati ka cellphone ko tika-tika eh. Yung binigyan nila akong pera malaki eh. Sabi ni boss sa akin, sabi, boss, maganda cellphone ah, bago na naman ah. Oo, kasi mas maganda to. Bumili ka nito, tapos mahal. Nako po, kaya mo yan. Sabi ko sa bagay, oo, kasi hindi kaya, binigyan ko perang malaki. Yun, mga yun, hindi ko iniisip na kita yun eh. Isip ko nung bigay. Kasi hindi naman mangyari yung hindi nila ako binigyan ng tiwala. Hindi bigay ngayon. Kaya masasabi ko doon sa mga nangangamuhan, hawakan nyo lang yung tiwala, tuloy ang sipag. Huwag mo intindihin yung pagod, may katapusan yan. Maniwala kayo, magbabago yung buhay nyo. Alisin nyo lang yung mga bisyo, kagaya ng bisyo sa inom, tapos yung ano pa yung pinagkagagastusan nyo, alisin nyo yun, mababago yung buhay nyo. Pero hanggat may ganun kayo, walang mangyayari. Walang mangyayari. Sa totoo lang. Meron akong pinsan, tutusin eh. Dati
Kasi may mga tinapos sila, nakapagtapos sila, pero wala. Yung alam ko, nautical ang tinapos, pero nautical sa baso ang nangyayari. Ako, oo, 100% pag mga ganyan, pagka pinuna mo, sasabihin na bakit, nangihiba ko sa'yo ng Panginoon. Oo, pero ang lundo noon sa pagsagot mo ng ganon, bulok ka. Bakit? Bakit ko nasabi bulok ka? Kasi kung hindi ka bulok, dapat inisip mo yung kung papaano magpalago at magbigay ng para kakaganda ng mga anak o ano man yun. Yun dapat hindi yung ngayon mahal na mahal mo ang baso, nakakala mo kung sino ka, dami mong sinasabi, ang kapal din ng mukha mo, ulul ka, wala kang ipagmamalaki sa akin, ikaw lang dumadaing na wala kang trabaho. Ang masasagot ko sa'yo, silipin mo lang yung point mo at doon ka magtatanong. May tinapos ka tapos hanggang ngayon tumanda ka, nangamuhan ka pa rin. May tinapos. Dapat kung may tinapos ka, nag-iba na yung buhay mo. Hindi yung may tinapos ka nga, bulok ka naman, wala rin. Alam mo sa sarili mo yan kung sino ka. Nagsasuggest lang ako sa'yo ng ganito. Kasi ibig sabihin may tinapos ka sa akin, marami kong magagawa. Sasagutin mo ko ng kung ano-ano. Wala kang ipagmamalaki sa akin. Gusto mo, hamunin kita gayahin mo kung magtambay ka rin. Tambay tayong dalawa, araw-araw magkikita-kita tayo. Sabayan mo ako kung anong bibilin kong pagkain, sabayan mo rin. Tingnan ko lang kung hindi ka tatagain ng asawa mo. Kaya pinaka masasabi ko lang sa'yo, pare, wala kang ipagmamalaki sa akin. Kaya yung yabang sa sarili mo, alisin mo yan. Hangin lang yan, pare. Totoo lang. Ang suggest ko, hindi nakakasira. Tapos sasagutin mo ko ng balagbag. Sino ka? Bagay, alam ko naman influencer kayo ng shabu Hindi pa kayo nagbago, kaya ganyan kayo. Ako, wala akong pinipreparation tao. Wala akong hinihingian ng pagkain ko. Kahit noong araw pa, wala sa bokabularyo ko yung mangungutang. Wala sa bokabularyo ko yung mamemeresyo ng kapwa ko. Kaya kung naabot ko man yung ganito, ang tanging utang na loob ko lang na ipinagpapasalamat ko dito sa mga friend kong Chinese. Pero sa kapwa Pilipino, wala. Wala akong utang na loob sa inyo. Pero sa Chinese, 100%. Pagdating sa Chinese, kahit hindi ko mahal kong mga yan. Kasi ang Chinese, kakaiba sila. Pag nagbigay ng tiwala, huwag mo lang sirain. 100% yan. Kasi may alam pa ako isa. Nung magnegosyo yung Chinese dito, kaibigan ng kilala ko, kaibigan ko rin. Nung pumasok ngayon ng pandemya, nawalan trabaho, naghigpit, wala na siyang trabaho, kinuha siya, matanda na siya, kinuha siya ng Chinese. Tapos nung
Mismong Chinese pa ang nagsasabi sa kanya, yung kaibigan niya. Ang sabi, palitan mo yung sasakyan mo kasi bulok na. Ang sagot-sagot niya, may ano pa yun may yung adventure, yung last na labas ng adventure. Ang sagot niya, wala akong pera kulang, hindi ba kakaabot. Nasa 400 plus lang yung pera ko. Hanap na lang ako ng segunda mano. Ay wag, yun ang sinabi o ganon, kumuha ka bago. Ikaw mo ang budget medyo talagang gipit, na nahimik lang muna. Ito ang pinaka totoo. Pumunta yung kaibigan niyang Chinese sa kasa, binayaran ng cash yung sasakyan, tapos pinakuha kay ko nang banggitin yung pangalan, pinakuha sa kunin mo yun, tapos pag may pera ka hulugan mo na lang sa akin. Ang ginawa, yung 400 plus ibinigay na doon sa Chinese gamit niyo yung sasakyan. Tapos pagka kumita siya 10,000 isang buwan, minsan 15,000 bigay, hanggang natapos yun. Kaya yung tiwala ng Chinese, sa totoo lang, ang sarap talaga noon. Pagka yun ay nahawakan mo yun, suntok sa dibdib yun. Ganon sila. Ganon sila. Kaya hanggang ngayon, nung mawala naman ng trabaho, anong ginawa sa kanya? Ginawa siya ng tagapaningil. Pero mo na. Ginawa ng tagapaningil kung saan-saan. Nakakarating pa siya sa ibang bansa. Sa tulong ng libre ng Chinese. Di ba maganda? Yung iba lang kasi hindi marunong mag-isip pairalin yung init sa ulo. Kung ganon, pagdating sa ganong usapan, kailangan matututo ka ng mag-isip. Isip lang gamitin mo lang ano ang lundo nung tiwala ng tao sa'yo. Kaya lang iba hindi magawa-gawa kasi nauuna na kagad yung kailangan kong kumita ng ganito, ay walang ganon. Malabo yun. Yung gusto mong kumita kagad-agad ng libo-libo, na halos gusto mo hindi ka na magpagod, malabo yun. Pakalabo nun. Umpisahan mo muna sa paunti-unti at tiwala sa sarili mo na kumita ka hanggang doon kasi pag nakita ka talaga ng mga yan at talagang pursigido ka, ay matik yun. Pagka nagbigay sila ng tiwala, ang tiwala nila, ilagay mo na yung sa dibdib mo, talagang masasabi kong magkakaroon ng magandang epekto sa buhay mo yun. Pero pag sinira mo yun, para ka rin sinunog noon. Kasi napakahirap ibalik ng tiwala talaga. Yun ang pinakadabis talaga. Kaya ako, sa lahat ng pagkakataon, mula nung nagumpisa ko ng trabaho, wala akong ginawa kundi ang dinadaanan ko, puro dala-dala ko tiwala. Kasi at saka sa galing ng trabaho, galing. Kaya lang, meron na sa Pilipino, meron talagang titingnan ka ng kulang lang apakan ka. Pasok ako ng si driver truck, pumasok ako. Unang-una pinagtatawanan nila ako. Daw, parang marunong daw. Kung mag-adjust ako ng preno, pinagtatawanan nila ako, parang marunong daw. Pero nung nag-ismantol kami ng makina at na-overhaul, na kami ang gumawa, bandang uli pag nagbabiyahe na ako ng malayo, alam ko na pag may problema, bahala kayo sa buhay mo, gawin nyo yan. Mapagsamantala. Kapwa Pilipino, mapagsamantala. Bibihira lang yung iwan ko. Kasi sa buong buhay ko, para wala pa itong encounter Pilipino matino, wala.
Tala itong mga friend kong friend kong Chinese. Sa Pilipino, kung Pilipino man ang amo mo, hindi ka basta-basta mapapakain noon. Pero Chinese, oo, nandoon na tayo. Medyo mababa ang sweldo, pero hindi ka basta-basta gugutumin. Marunong sila magpapakain. Ako nagtatrabaho ako, hindi ko hinahanap yung malaking sweldo na yan. Ang mahalaga sa akin, dati kumita ko ng malit na konting pera, may pagkain ako sa araw-araw. Wag lang masiro ang araw. Kasi narinig ko rin yan sa kumpare kong Chinese na patay na ngayon. Yun. Kaya ngayon, lalong tumaas pa gawa ng man eh. Basta mahirap lang litrahan, pero masarap sa pakiramdam. Talaga. Masarap sa pakiramdam yung mabigyan ka talaga ng ganun. Kaya yan ang dala-dala ko ngayon sa buhay. Kami mag-asawa, yan dala-dala namin. Kasi hindi mo makukuha basta-basta yan. Ang tiwala na yan. Saka tatrabaho kami, hindi namin iniisip yung kikita kami ng malaki. Isa nga kami ng negosyo eh. Kita kami 10-10, 15 piso, 20, okay lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang. Hanggang ngayon. Hanggang nakabili kami ng sasakyan. Talagang pagtsagain mo, paghihirapan mo. Tapos hanggang nakausap ko nga itong mga friend ko na Chinese. Kinikwento ko kung paano nangyari yung buhay namin. Bandang huli, ang sagot lang, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Para akong inangat sa lupa noon 3 months lang yung sinabi niya sa akin. Tumanggap na ako ng higit sa inaasahan ko. Kaya malaking salamat talaga sa kanila na ganun ang nangyari. Kaya doon sa mga makapanood nito, masasabi ko lang sa inyo, pinaka-advise ko lang, mahalin nyo lang trabaho nyo. Alisin nyo yung vision nyo sa sarili nyo. Inom o ano man yan. Mahalin nyo yung pamilya nyo, mga anak mo. Mahalin nyo. Hindi kayo din pababayaan ng mga yan. Kasi ako, di man sa pagmamayabang, di sa pagangat ng bangko, yung anak ko, mga anak ko, 18 years old na yung anak ko, tsaka yung panganay ko, tsaka yung bunso ko, pinapaligo ko pa mga yan. Kahit nag-aaral na yan nag-aaral ng college yan, pinapaligo ko yung 14 years old ko dyan pa sa pero kaya ganun lang ng pamilya. Mahalin mo sila ng ayos para hindi ka rin nila pababayaan. Pero awa naman ng Diyos hanggang ngayon. Ayan. Kaya alam ng mga anak ko kung paano ako nagdala, paano ko sila minahal. Kaya dapat ganun talaga. So, tiwala ng mga tao sa labas, apply mo sarili mo, dalhin mo ng mabuti, ganun. At saka mahalin yung pamilya. Na dapat yung bisyo alisin na. Yung inom-inom na yan, mahal ka lang ng barkada mo pagka may pera ka at napakinabangan ka, napainom mo sila. Pero once na nagkasakit ka, tinamaan ka ng sakit, 100% for experience ko, kung wala akong pera na itabi sa PhilBanking dati sa Agura na butas, patay na ako dahil doon sa bisyong inom na yan. Kaya ang lahat ng bisyo, ang patutunguhan, bagsak ka. Kaya hanggang dito na lang mga friend. Kung napapanood nyo to, sana maging real talk to sa inyo, magiging aral, maging hanggang dito muna. Bye bye.